Paano nga ba ang mamuhay kasama ang tribo ng Manidi? Siya po si Rosemary, isang unat kung tawagin nila, pero minabuting mamuhay kasama ng mga katutubo. Bakit niya po yun ginawa? At paano siya nakapag-adya sa payak na paraan ng pamumuhay ng mga katutubo? Atin pong alamin sa bidyong ito. So, magandang umaga mga ka-wild. Nandito kami sa kina Rosemary. At ngayon, dito na nabubuhay si Rosemary. At tingnan natin kung paano siya nakakasurvive dito. Kasama-sama yung kanyang biyanan na si Ate Emily. Papunta po tayo dito. Ano pong hanapin natin? Gulay po at saka nyug po. Anyog sa kagulayin. Opo. So, samahan nyo kami mga ka-wild. Pero itong bundok na ito mga ka-wild, sila nag-aalaga dito. At dito na rin sila nabubuhay. Dito sila naghahanap ng pagkain. Ayan, may mga alaga din sila mga kabald. Kasama sa kabuhayan nila. May manok. May baboy. Ano yung mga nakukuha dito mga pagkain sa bundok dito? Ano po, mga gulayan po, mga lubi-lubi. Doon po sa bandang taas, mayroon po dong talbos ng kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Sa taas may taniman. Ayan. Meron po yung dati po nilang bahay kasi doon meron po. May bahay dyan sila ate. Dati po meron po. Sila ate. Binaba na lang po nila dito, gawa po ng biyanan ko. So lalaki. tapos yung mga ano kita niyo sa akin yung mga hayop, mga bayawak, meron Opo, din diyan. meron din pong bayawak, Diyan din pala musang, nang huli si ate ng paniki. paniki po. Ayun, so kaya lang ang alam ko gabi yun hinuhuli ano. Opo. Oo, gabi. Ayan. So minsan mga kawal, sasama tayo kay na Ate Emily at Rosemary at baka kasama ni ate yung asawa niya sa panguhuli. Tingnan natin kung paano nanguhuli kasi nakasama na kami noon dati. Pero siyempre tingnan natin kung paano na naka-adapt si Rosemary sa ganung buhay dito sa gubat. Sanay ka na rin ding. Nasasanay na naman po. Ayun, ilang taon ka na dito? 2 taon po. 2 taon. So si ate madalas mo kasama-sama dito. Opo. Ayun, talagang ano So kayo na mag-best friend ngayon ni ate. So yun mga kawild, mayroon yung mister niya, yung anak ni ate, mayroong inalaga ang lupa. So ito yung kinukupran nila, dito sila nabubuhay. At kung minsan, inuuling nila yung bao. Tapos yung mga kahoy na nililinis, ano na yung ano? Opo. So kapag may panahon daw nalilinisin, so yung mga kahoy na kailangang alisin. Kaysa naman sa mabulok, yun na rin ang inuuling po ano. Ayun. Ayan mga kawild, parang naka-adapt na rin si Rosemary sa buhay dito. Sanay ka na rin, Rosemary. Nasasali na din Nasaya ako. na din. So yun, ano, talagang napakabilis niya maka-adapt sa buhay dito sa probinsya. Doon ba sa lugar nyo, parang ganito rin yung buhay o ibang-iba? Ibang-iba po. Iba ano? Yun. Mano po kami, Hindi ka naman malapit po nanibago? kami. Hindi naman po. Okay lang. Sabagay, kumbaga. Ganun po pag may asawa na eh. Oo nga, sabi nga ng iba, yan ang piniling buhay. Mm. So pagsisikapan na lang na mapabuti. Ano? Opo. Yan. Kaya, yun mga kabald, ano? Kumbaga, ang nangyari sa buhay ni Rosemary, nag-adapt siya sa bagong kalagayan. Sabi nga, dahil sa pag-ibig daw, hahamakin ang lahat ng bagay. Ayun. Mukhang masaya naman. Ang nakakatuwa sa kanya. So, hindi siya yung parang naaawa sa sarili sa naging kalagayan. Nakita natin sa kanya. Masaya naman siya. Nai-enjoy niya yung buhay. Ano naman yung parang mga bagay na meron ba dito kung minsan Makati na kung anong mga kahoy dito sa bundok, sa gubat? Meron din na Meron? po. Opo. Kasi minsan may lugar, may kahoy ba ganun tinatawag na ano? Mabolo. Tawag? Yung Makati ha? May mabolo po. O mabulo. May tawag sila dito ay lingas. Ganon. Buti di ka naman na ano noon. Ay, hindi naman po, di ba po nakakapag ano ng ganun. Di naman. Yung Kahit Makati. araw-araw, kahit ano po, Pero si nasa ka ate, po alam dyan. na alam ni ate. Ano ate? Wala po nun dito yung Makati. Yung ligas O yung lingas. Parang dyan po sa taas-taas meron. Meron ako dyan nakita nang nagkawit kami ni Umaray. So minsan pala, nabanggit mo sa akin, minsan nanguhuli kayo ng bayawak dito. Opo. Kasama si mister mo. Ayan. Mga sila ate, magaling yan manghuli, ano? Opo. Sumasama ka ba minsan sa kanya dito sa bundok? Kay ate? Opo. Ayun, ano? Talagang
Lagi kami ang Mukhang hindi lang siya survivalist, si Rosemary. Mukhang hunter na din. Pero minsan siguro maganda sumama tayo minsan sa panghuhuli nila ate. Meron dito ate, minsan kasi sumama kami sa tribo yung panghahanap ng buko. Alam niyo po yung buko, yung malaking kuhol? Oo, Meron. yung... Ganyan kalalaki. Meron budget sa bundok na ito? Wala. Ay, dito, sa amin, wala. Wala. Saan pong bundok pa? Diyan o sa Agusan. Ang Sa ngayon Agusan, dyan. so medyo malayo-layo pa. Oo. Wala dito pala. Dito. So meron dito, Ano, bayawak, po Bayawak. at saka yung musang bagay natin. musang, Opo. musang. Opo. Ayun. Mukhang magaling yan si ate manghuli. Ano po? Sanay kayo ate sa ganyan, manghuli ng ganyan. Oo. Yun, nakakawal. Siguro, yun ang magandang masama kung kasama tayo sa kanila. Para maganda na yung tandem nilang magbiyanan. Nung buha ngayon ni Mr. Mo, nagkakabod. Opo. So yun yung parang trabaho niya. Minsan sumasama ka rin sa pagkabod. Opo, nasama po. Ngayon lang di ka sumama. Ngayon lang po. So parang pati pagkabod, sumasama ka din. Opo. Sanay ka na rin magkabod. Pagiginto. Sigurado doon sa inyo, walang ganun. Pagiginto, ano? Wala po. Ayun. Talagang, talagang, kumbaga, lahat ng gawain dito, naka-adapt ka na, ano? Pati pag-ukupra. Sabi mo, minsan nag-uuling ka din. Opo. Pag-uuling. Nag, Uuling. Tapos yan, nag-kupra, pagkakabod. Ano yung pinaka, kumbaga, para sa'yo, mas maalwan-alwan trabaho mo na naging trabaho dito? Naging trabaho niyo ni Mr. Mo, mas maalwan-alwan. ano po, siguro po, yung pagkakabod po, Pagkakabod. Alay, huwag dyan kay Ay, mama. baka minsan nakakakuha ng medyo anong ginto. Medyo may, ano, okay lang na po pang araw-araw. May mm, panggasto po pang araw-araw hanggang kinabukasan. ganun. Pero hindi po pwedeng, ano ay, Hindi. titigil kasi di na po daw tulad dito dati na, ano, palduan. Totoo. Nung panahong bata pa kami, yung pagkakabod dito, kahit sa ilog lang, Opo, marami. ano kami, minsan kalating gramo. Ngayon minsan, po, wala na pong kahating gramo ngayon. Palay-palay na lang, ano? Mm, Palay na lang. So pag sumasama ka, nakakailan naman. ano, pinang mababa na po, 5 palay, Ibang ganun. palay, okay na rin, ano? Nakakalaga na rin siya ng, ano, mga 400. Opo, Mga ganun, ano. Ayos na rin. Kayong dalawa yun. kami dalawa lang po. Kaso ngayon pala, sabi mo may sumira nung gamit nyo. Meron po, kasi po pinagbibintangan po kami na pinakabod daw yung lupa nila. So may nagagalit pa pala minsan sa ganung trabaho. Opo. So talagang siguro parang naiibahan ka sa pumumuhay dito, ano? Hindi mo naman minsan naisip na bumalik sa inyo? Ano lang po, pag minsan, siyempre po, na-homesick po ko, gawa po ng malayo po ko sa Malayo magulang ko. talaga, ano? Pero parang Nasasanay na rin po. dahil kumbaga natin. May asawa naman na po ay. Sa kayo nagkakilala ni Mr. Mo? Sa bakery po, sa Laguna po. Bakery, nagtrabaho siya sa bakery. Opo. Tindera po ko, panadera po siya. Magkatrabaho kayo. So, nanliyo siya sa'yo. Tapos ngayon, dito na kayo tumira sa probinsya. Opo. Camarines Norte, Bicol. So, hindi ka marunong magsalita ng Bicol. Hindi po, kasi medyo Tagalog pa po kasi dito, di ba? Medyo Tagalog nga. Oo nga. So, Mr. Mo, Tagalog din. Opo. Talagang nakakatuwa yung naging buhay mo. Ano? Opo. Pero, tanong ko lang, di ka naman nalulungkot sa naging parang yung sitwasyon ng buhay mo dito? Hindi naman Hindi po. naman. Kumbaga, parang okay na lang din sa'yo. Yung pong piniling buhay ay. Oo. Kaya pala Marami mga pa dito kawal, yun eh. kung matatandaan nyo si Capilso, yung tribo sa tumbagan na ginawa natin ng bahay, kamag-anak ni ate. Baba dyan, baba! Pero, andito si ate sa kabilang barangay sa ibang tribo. Si ate Emily nga pala makabal, ang nag-training kay Rosemary kung paano mabuhay dito sa bundok. Kaya si Rosemary, madaling naka-adjust. Ang Gulay. karaniwan namin kinakain ay umaga, yung kamuting kahoy. Makamuting kahoy. So may tanim kayo. Oo, sa tanghali, gayon din, kamuting kahoy. Araw-araw yan, Kamuting wala kahoy. yung... Ayun. Nung dalaga pa ko ay gayon talaga. Ayun talaga po ang buhay. Mm-mm. Ayun, kamuting kahoy. Takot kami nun sa tao, kaya... Takot po kayo sa unat. Takot kayo sa unat. Oo!
makakita lang kami na ng ay takbo na kami niya sa gubat para Wag mo mo, kami. wag mo ating banggiting takot sa tao at para naman kayong hindi kasama sa tao. Lahat po tayo tao. Takot lang kayo sa unat. Oo, Opo. takot kami nun sa unat. Opo. Kakalungkot naman natin na parang hindi niyo sinasama ang sarili niyo sa tao. Ano po? Totoo Tapos po, ay- nakakasakit po yung biro ng iba na gano'n. Ano po, minsan naririnig ko magbiro ng gano'n yung iba. Ay, Pero buti nasanay na kayo ate. oo, nasanay na rin at Ano po dating kinakatakot niyo sa mga unat? ay ang kinatatakot namin noon at simula nung yung mga ninuno namin ay ang sabi ay tinatakot pa ang mga bata na wala kayo, papatayin kayo ng tao. Gano'n. Oo. So, gano'n ang Sinisiligtan niya sa sako. So, kukunin. Parang gano'n. Oo, gusto ko kunin Ano ba yun? kayo. Totoo pong may ganong pangyayari o pananakot lang ng Eh, mga... pananakot lang nga ng Pananakot mga lang. ninuno. Namin So, anong nangyari? Pag nakakita po kayo ng ibang tao, tumatago kayo. tumatago na kami niyan. So, kailan Wala yun pag yun ay umalis na yung tao, saka naman kami lalabas. lalabas? Pero ngayon po, hindi niya po nyo ginaganon yung mga anak ninyo. Ay, hindi. Hindi na. Pangit Hindi ano na. po kasi. Pangit na ng tingnan yung Opo. Sasanayin mo yung bata na matakot sa ibang tao. Ano po? hindi naman biding katap. Opo. Tama. Ano yung mga bata. Kaya sabi ko din sa mga anak ko ay, kung ano na sila ay wag nakakita anakin kayo ng tao, huwag kayo matatakot ha. Opo. Ay, ang sagot sa akin ng mga bata ay, Hindi na hindi naman anya kami natatakot. Yun na, opo. Ay, pare-pares lang naman anya tayong nakain ng kanin. Ayan, tama po. Kailan nyo ate naalis yung takot sa mga, sa Ay, unat? nung nung nakakuha ako ng barkada na Unat. unat. Ayun, nagkaroon kayong barkada. Ay di, yung amo namin na yung sa akin, lagi akong sinasama. Sabi daw sa akin ay, Emily, pumunta kayo sa bahay. Sabi ko, bakit po? Samahan mo anya ako at wala anya akong kasama at wala anya dyan si Tatay Leon ay wala. Oo. Ay di, sabi ko, sige po, mamaya po ako mababa ng Yeah. hapon. Oo. Yung anakin ako matutulog. Simula nun, na Mhm. nag-ano na ako. Para mong iniisip ko, para may yatang mali yung ginagawa sa amin noon nung Mga bata pa kayo. Oo. Ay hindi naman pala anak, nakakatakot. Oo. Kaya nga po, totoo. Yan din po yung kwento sa amin ng mga taga-tribo. Na tinatakot nga daw sila, kaya takot sila. Oo. Pero napansin ko ate, hanggang ngayon, doon sa ano nga lugar yung pinunta natin doon sa Santa Cruz. Yung mga bata, nung pumunta kami at sa tribo, para nga interviewin din sila, nagtaguan yung mga bata. Ang mga nakaganon sa damo, Kaya kung ganun, takot pa rin yung mga bata. Talagang ganun, parang nakalakihan na rin, Oo. Sa tingin ko kahit Hindi mo hindi... na yun maano, Marie. Oo. Yan ay maiksi na yan. Maiksi na, naputulan ni Oo. Maria, So ito mga kawal, Pasuntok mo. Patalan. kanina pala silang panghuli daw ng paniki. Tignan nyo. Ayan o. Napakatinik po niyan mga kawal. Kung maalala nyo, sumama tayo kay na Ate Sara sa panghuli nito. So dito naman si Ate Emily. At minsan sumasama daw si Rosemary sa panghuli dito. Ayan. Pero nakain ka ng paniki? Hindi. Ano lang po, natikim lang po. Natikim lang. Ayan. Pero ako nakain yan. Minsan mga kawal, samahan natin silang dalawa dito. Dito lang naman sila sa bundok nila. Sa bundok nila ng huli, hindi kalayuan. Marami rin natin na huli. May malalaki po. May malalaking ano dyan sa taas dyan ay Ah, Tuwing hapon yung palubog ng araw. Palubog Tuwing na hapon. ang araw. Ay, Palubog. nayan ang Dyan na. karamihan. alam mga kawal, gabi nga lang talaga yung panghuli. So, Pag sa ganitong araw, Wala na po. walang mahuhuli. so ngayon po, wala po kayo nahuli dyan na nakatabi. Oo. Wala. Wala kami nahuli. Yan na sana isasahog po natin dyan. No? Ayun mga kawal. Ito yung pangkaraniwang bahay, parang tambayan na ginagawa ng tribo ng Manidi. Oo. So, ganito. Gawa mo ito Ate Emily.
Gawa mo. Gawa ko ito. Pero minsan, mukhang dito kayo natutulog. Ay, Dito kami po siya natutulog pag Ah, dito talaga natutulog? Oo. Kayo ni mister mo? Mm-mm. Ayun. So, doon naman ang bahay nila, Rosemary, sa Oo, kanila. doon. Hmm. Talaga napakasimple ng buhay mga kawild ng tribo. Maliit lang na bahay. Ano po? Oo, maliit lang. Maliit lang. Ang dahilan mga kawild, napansin ko kung bakit maliit lang sila gumawa ng bahay kasi minsan mabilis silang lumipat ng lugar. Ano po? Mm-mm. Kaya hindi sila gumagawa ng malaking bahay kasi pag lumipat sila ng ibang lugar, may iwanan din nila. Yep. So mga kawild, may dala tayo kasi na grocery para kay Rosemary. Yung anak niya mga pala nag-aaral na. Anong grade na nga yung anak mo? Daycare po. Daycare, malayo ba yung school dito? Medyo malayo. Ah, medyo malayo. So hatid sundo mo yun. Opo. Ayun. So daycare na pala yung anak ni Rosemary. So ano na siya? 5 years old na ano. Galing to kay Ma'am Mona Lisa. Maraming salamat Ma'am Mona Lisa sa pag-sponsor nyo. Napakabuti po ninyo. Maraming salamat. At ito, dinala namin kay Rosemary sa kanyang pamilya para kahit paano makatulong kay Rosemary. At kumbaga hindi lagi maghahanap sa gubat ng pagkain. Maraming salamat po. Pero yung buhay dito, Rosemary, kumbaga hindi ka naman magtatampo kay Mr. Mo na ito yung naging buhay mo dito. Hindi naman po. Hindi naman. So parang tanggap mo talaga na ganito yung naging buhay mo. Hindi ka naman minsan nalulungkot. Nalulungkot po pag minsan. Minsan. Nga po. Pero ano ka na, tanggap Tanggap mo na. po na hindi talaga. Ayun, kakatuwa naman talagang walang tampo sa naging buhay mo. Sigurado kung mas maalwan sana, mas gusto mo Pero para ba sa'yo, parang total, ito talaga yung buhay, di tanggapin ko muna. Ano ba pinsan pangarap mo sana? So, ayun. Nakapag-aral? Opo. Hanggang high school po. Hanggang high school, o kumbaga wala ka natapos na kurso na. Wala pa po. Wala. Kasi maaga ka nag-asawa, So yun mga kawild, kaya parang madaling natanggap ni Rosemary yung gantong buhay. Kasi nga, sabi niya, mukhang maaga rin naman siya nagtrabaho, maaga ka nagtrabaho. 17 pa lang nagtrabaho. Anong edad ka nag-umpisa magtrabaho? Bata pa po ko. Bata pa? Yun pala. Mga 14. 14, nagtatrabaho ka na. Sige, pasalamat na lang kay Ma'am. Ano yun? Ma'am Melissa? Ma'am Melissa. Sige na. Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong po para sa amin. At salamat din po sa inyo kuya na naiparating niyo po dito yan sa akin na talaga pong maraming salamat po. Kay Ma'am Mona Lisa galing to. Isa sa aming mga sponsor na nagbibigay ng tulong. Ayun mga kabal, ito yung naging bahay ngayon ni Rosemary. So nung dumating ka dito, ito yung ginawa niyong bahay. Opo. Sinong gumawa nito? Ang asawa po, saka po ako. So tumulong ka? Opo. Kayo lang? Buho to na pinitpit, Opo. Pinitpit. So napakasimple lang talaga ng buhay mo dito, Saka ito yung inyong So yun, lupa lang siya mga kawild. Kasi nga, nakararating lang nila, tapos yun, bilang pag-umpisa ng pamilya. At saka, kagaya nga nasabi ni Emily, yung trabaho ng mister niya na pagkakabod, so hindi siya ganun kalaki ang kita. Tapos pagkukupra. Napakasimple lang talaga na naging buhay ni Emily dito sa probinsya. So saan ka nagluluto? Dito po. Dyan, mayroong lutuan. Ito po. Ay, di uling, Opo. dyan. Oo. Yun. Okay. So yun mga kawild, hindi pa nila natatapos tong bahay nila Emily. Ayan nga, may kulang pa. Rosemary po. Tapos to, wala pang pinto. Wala pa po. Ito Bakit lang po wala pang ginagawa. pinto? Busy pa po sa pagtatrabaho. Kasi Trabaho. hindi po pwedeng tumigil. Pag nagtigil po, wala pong Ayaw. pambibiling ulam. Pagkain. So wala Kaya man ito lang po. Hindi ka naman natatakot na walang pinto. Tapos nasa bundok. Pag minsan po natatakot kasi meron po ditong nabalitang Oo nga, dyan lang namamasok yun po yung sa agusan po. Oo. Nang po sa kayo namamasok po ng Oo nga. bahay. Hindi ka, minsan natatakot yan. Opo, mas lalo po pag wala yung asa ko pag gabi. So yan, lagi mo lang hawakan yung itak mo. Pag pag wala po asa ko, nanghirap po ako ng sundang sa kabila Hirap kasi na, dagay po niyan dinadala. Tama. Tama. Kasi nga, ito lang. So yun, pag dumaan dito sa loob na. Opo. So may panahon na kayo lang, no, anak mo. Oo, pag gabi po kami Hindi lang. nakakatakot. Ayun, sana nga. Pero hindi man natin, sana wag mangyari. Opo. Pero yun nga, pinakamahalaga may pinto. Opo. May pinto. Para safe kayo,
So talaga mga kawild, ganun kahirap mag-umpisa ng buhay sa probinsya kapag yun nga, simple lang yung buhay. So napili nila Rosemary na dito manirahan sa bundok at ng kanyang asawa. So yun sana yung pangarap mo, kumbaga matapos yung bahay mo, isang komportableng bahay na hindi ka natatakot. Opo. Mhm. Kahit Oh. naman po sino. O, kahit naman Gusto. sino, ano, Opo. yung gusto mo, komportable na Opo. hindi ka matatakot sa gabi. Na sana magawa na agad ni Mr. mo ng pinto. Opo. Kahit paano, kung wala siya, at least medyo safe kayo.